Hello mga bata, mayong adlaw kaninyong tanan. So karon, naanapudta sa ato ang Children Online Bible Study. Karon mga bata, before ta moadto sa unahan sa ato ang bulaton, mag-ampo sa ta. I raise my hand, I put my hands together, I bow my head and close my eyes and pray. Heavenly Father, we thank you for this day. Labi na Ginoo sa imong presensya. Salamat Ginoong Dios nga ikaw Ginoo magapamuhat sa mga bata, sila makasing-kasing o sila makinabuhi. Lord, ako nagaampo nga ikaw Ginoong Dios magapanalangin usab sa mga teachers, Ginoo nga magatudlo Ginoong Dios sa imuhang pulong sa mga bata, Lord God. Salamat sa imuhang panahon. Salamat Lord God sa privilege nga kami Ginoo magatuon sa imuhang pulong. Kaning tanan among ginapasalamatan in Jesus name. Amen. Hi mga bata, nice to see you again. Kumusta man? Okay, salamat kay okay lang mo. Karon mga bata, moadto ta sa sunod nga atong buluhaton karon. Unsa kaya sunod? Memory verse. Karon mga bata, ang atong memory verse makita sa Genesis chapter 12 verse 2. Unsa giingon sa Genesis chapter 12 verse 2? I will make you into a great nation. I will bless you. I will make your name great, and you will be a blessing. Buot pasabot mga bata sa verse, nga ang Ginoo na ipakigsaad. Kakinsa kaya niya gisaad? Karon mga bata, kini nga saad, ang tibuok kalibutan usab mapanalanginan. So karon mga bata, ang panalangin nga nadawat sa isa ka tao, mahimo nga ang tanang kanasuran mapanalanginan usab. So dako kayo ang blessing nga giandam sa Ginoo. Pinaagi sa atong kinabuhi mga bata, gipanalanginan ta sa Ginoo aron usab mahimo tang panalangin sa uban. Okay karon mga bata, butangan nato og action. Karon mga bata, inani ang action. I will make you into a great nation and I will bless you. I will make your name great and you will be a blessing. Genesis chapter 12, verse 2. Again, I will make you into a great nation, and I will bless you. I will make your name great, and you will be a blessing. Genesis chapter 12, verse 2. Okay. Kuha na? Bye-bye!
Hello mga bata. Karon, nakabalo ba mo sa sunod? Tama, Bible lesson. So, bago ta mo ato sa atong Bible lesson karon mga bata, ato sang balikan ang katong Bible lesson ni Kuya Isid atong niagi nga Sabado. So, ang Bible lesson ni Kuya Isid atong niaging Sabado mga bata is naghisgot sa Tower of Babel. Nganong gani, unsa gani ang purpose sa mga katawhan nganong naghimo sila og tore? Kay gumikan para dili sila mahisalaag, dili sila magkatibulaag. Og unsa ang gibuhat sa Ginoo? Tama, ninaog ang Ginoo og gilisang niya ang ilang inistoryahan. Ug karon mga bata, kay gumikan dili naman magkasinabot ang plano sa Ginoo nga ang tibuok kalibutan mapuy-an sa katawhan is karon na fulfill. So karon mga bata, moadto ta sa atong Bible lesson. So ang atong Bible lesson karon mga bata, ang title God Called Abram. So karon mga bata, ang Ginoo nagtawag kang Abram. Unsa guro ang tuyo sa Ginoo? Nganong gitawag niya si Abram? So karon mga bata, atong hibaluon ug unsa ang tuyo sa Ginoo ug unsa ay ang plano kang Abraham nganong iya man siyang gitawag. So kuyog ta atong hibaluon. So karon nga panahon mga kani nga panahon mga bata, si Abraham is naa siya sa nagpuyo siya sa Ur of Chaldean. So karon mga bata, sa panahon nga gitawag si Abram is naa siya sa Ur of Chaldea. Ang Ur of Chaldea mga bata is mao kana ang ilang native land. Diha gyud sila nagpuyo ang iyahang ginikanan or diha na gyud ang ilahang Pinoy-anan. So God called Abram to leave his country and his people and his father's household. So unsa ang giingon? Unsa ang pasabot? Ang giingon sa Ginoo mga bata sa pagtawag niya kay Abram, Abram, biyai ang imong nasod, lakip na ang imong katawhan, ug paadtuon siya mga bata. Paadtuon siya sa lugar nga ihatag, ipakita sa Ginoo sa iyaha. Karon mga bata, tumanon ka ni Abram ang saad sa Ginoo? Kay gumikan kani nga pagtawag mga bata, niingon pod ang Ginoo nga i-bless nako ang imuhang kaliwat sama kadaghan sa kabituunan sa kalangitan ug sama sa kadaghan sa balas sa baybayon. So mao kana ang panaad sa Ginoo kay Abraham ug lakip na iyang panalanginan ang mga katawhan, ang mga tawo nga magpanalangin sa iyaha ug iyahang tunglohon ang tao pod nga magtunglo nganha kang Abraham. So ang pangutana, tumanon ka ni Abraham ang sugo sa Ginoo? So karon mga bata, atong hibaluon. Unsa inyo nakita sa picture mga bata? Na ay tao nga nagbaktas. Karon mga bata, ang mao nga tao mao si Abram. Abram and Sarai, his wife, and Lot, his nephew, left the land of Ur of Chaldea, and they go to the land that God showed to Abram. So karon mga bata, gibiyaan ug nituman si Abram sa pagtawag sa Ginoo. Karon nagbaktas na sila padulong sa lugar nga gisaad sa Ginoo kang Abram. Kuya Ray, kanong daghan man kay sila nga si Abram raman ang gitawag. So karon mga bata, ang kauban ni Abram is ang kanang babae si Sarai. Si Sarai mga bata is asawa ni Abram. Ug kanang tapad ni Sarai nga lalaki is si Lot, ang pag-umangkon ni Abram. Ug ang kanang naa sa luyo niya nga mga tao
mao kana ang iyang sulugoon nga lalaki ug sulugoon niya nga mga babae. Lakip na ang mga kahayupan nga panag-iya ni Abraham. So mao kana ang nag-uban kay Abraham padulong sa lugar nga gisaad o gipag-ihatag sa Ginoo kang Abraham. So karon mga bata, Kuya Ray, naami pangutana. Mao na ba na ang yuta nga gisaad sa Ginoo? So karon mga bata, ang kana nga yuta is dili pa na mao. So Abraham was 75 years old when he depart from Haran. So kana mga bata is lugar kana nga ginganlan og Haran. So kana mga bata sa pag-edad ni Abraham og 75 years old, iyahan na pod kanang gibiyaan. So Kuya Ray, unsa gyud day ang pangalan sa lugar nga gisaad sa Ginoo? So karon mga bata, atong hibaluon. So karon mga bata, unsa inyong nakita sa mga pictures? Tama, nainindot kaayo nga nasud. No? Nakita nato nga nindot kaayo ang palibot ug daghan kay pananom nga pwede makaon sa ilang mga kahayupan ug lakip na pod ang bunga sa kahoy nga pwede nilang kaunon. So Abraham and Sarai his wife and Lot his nephew arrived in Canaan. So karon mga bata, ang kana nga nindot nga lugar nga makita nato sa pirmero nga picture is mao ang Canaan. So karon mga bata, atong nahibaluan nga ang ngalan di ay sa lugar nga gisaad sa Ginoo kang Abraham is mao ang Canaan. So pag-abot nila sa Canaan mga bata, ang Ginoo nakig-istorya na pod kay Abraham. Ug ang Ginoo niingon kang Abraham, kani nga yuta kini mao ang puy-an, mao ang ihatag sa Ginoo nga ilahang puy-an. So karon mga bata, mao kana ang Canaan nga ang gisaad sa Ginoo nga ihatag kang Abraham ug puy-an sa ihang tanan nga kaliwat. So karon mga bata, sa ikaduha nga picture unsa inyo nakita? Tama, sa paghuman sa pagig-istorya sa Ginoo kang Abraham, naghimo siya og halaran ug ilang gisimba ug gipasalamatan ang Ginoo. So karon mga bata, atong nasayran nga ang lugar di ay nga gihatag sa Ginoo kang Abraham is mao ang lugar nga ginganlan og Canaan. So karon kuya, padayon ba sila nga nagpuyo sa Canaan? Nindot ba ang ilang kinabuhi sa Canaan? So karon mga bata, atong hibaluon. Karon mga bata, sa land of Canaan, famine in the land of Canaan. Niabot ang kagutom sa Kanaan mga bata. Karon mga bata, ang ilang hayop, ang ilang pananom nangamatay tanan. Namatay ang ilang hayop kay gumikan wala nay makaon. Ug lakip na pud ang ilahang mga tinanom, mga pananom nila kay gumikan wala nay tubig ug wala na poy makaon ang ilang hayop. So karon kuya, asa naman si Abraham padulong? Magpabilin ba gihapon siya sa Canaan? So karon mga bata, atong tan-awon kung asa padulong si Abraham nga karon man ang Canaan is naanay famine or naanay kagutom. So Abraham and Sarai, his wife, arrived in Egypt. So karon mga bata, nasayran nato nga ang Canaan is naay kagutom. So si Abraham ug si Sarai is niadto sila sa Ehipto. Samtang sila
naglakaw, si Sarai ug si Abraham nagistorya. Unsa ang ilang gistoryahan, Kuya Ray? Ang ilang gistoryahan, nag-ingon si Abraham kang Sarai nga ining abot nato sa Ehipto, kung pangutan-on ikaw, kung tig-unsa ta, ang itubag nimo, igsuon ta. So karon mga bata, mao ang iyang giingon. Kay ngano day, Kuya Ray, ug moingon day si Abraham day nga asawa sila. Gumikan mga bata, kung moingon si Sarai nga bana niya si Abraham is ilahang patyon. Ug si Sarai ang ilang kuhaon. So pag abot nila mga bata, so nakita nato sa picture mga bata nga si Sarai naasa atubangan sa Parao or naasa atubangan ni Pero. So karon mga bata, gikuha sa mga sundalo ni Pero si Sarai ug gidala kini kang Paraon. Unsay nahitabo kang Sarai, Kuya Ray? Si Sarai is nahimo nga asawa sa Paraon. Pero mga bata, panahon ni anak mga bata, na ay katalagman nga niabot sa Ehipto. Unsa naman po na nga katalagman, Kuya Ray? Kagutom ba gihapon? Karon mga bata, lahi ang katalagman nga gipahamtang sa Ginoo sa mga taga Ehipto. Karon gumikan sa nahitabo nga si Sarai is nahimo nga asawa sa Paraon, ang Ginoo nagpadala og balatian. Nagpadala siya og balatian. Ug tungod ni anak mga bata, tungod sa balatian, iyang gipatawag si Pero iyang gipatawag si Abraham. So karon mga bata, Pero called Abraham and returned his wife Sarai. Karon mga bata, gipatawag ni Pero si Abraham ug gibalik niya si Sarai nga iyang asawa. Ngano day, Kuya Ray? Naibalaan na day niya? Karon mga bata, naibalaan ni Pero nga gumikan di ay sa disease, gumikan di ay sa balatian, nga ilang nahiaguman is gumikan di ay sa pagkuha niya kay Sarai nga asawa ni Abraham. So karon mga bata, nasuko ang Pero iyang giignan si Abraham. Unsa day akong nabuhat kanimo nganong namakaka kanako, ug gumikan sa imong gibuhat ang akong nasod, ang akong katawhan karon nagsagubang sa balatian. So mao tong mga bata nga gibalik ni Pero si Sarai kang Abraham. Then Pero gave order to his men to send away Abraham and his wife. Karon mga bata, gumikan sa balatian, dako kayo ang kasuko sa Paraon. Nasuko ang Paraon ug tungod siya ang kasuko, naghatag siya sa iyang sulugoon, iyang gisugo sila nga ipahawa si Abraham ug si Sarai sa lugar sa iyahang palasyo or sa Egypt. So karon mga bata, makita nato sa picture nga si Abraham ug si Sarai is nagsakay sila aron sila mubiya na sa
Ehipto. Ug karon makita nato ang mga servant or ang sulugoon sa Parao nga gipahawa nila si Sarai ug si Abraham. So, karon mga bata, moadto ta sa atong application. So, atong application, God raised someone who have faith in Him to do His mission. We need faith to obey God. So, karon mga bata, ang Ginoo naggamit og isa ka tawo aron nga ang iyahang naghatag og isa ka tawo nga naay pagtuo aron mubuhat sa iyahang plano or sa iyahang mission. So karon mga bata, nasayran nato nga kana nga tawhana mao si Abraham. Kay gumikan si Abraham, nakita nato sa atong Bible story karon nga naagid siya pagtuo sa Ginoo. Nganong nakaingon man ka kuya ring nga naay pagtuo si Abraham sa Ginoo? Kay gumikan, naminaw siya, nag-obey siya sa Ginoo sa panahon nga gitawag siya dito sa Chaldean, Ur of Chaldea, nga mao ang ilahang land, native land, nga mao ang gipuy-an sa iyahang mga kaliwat. So, gumikan sa iyahang dakong pagtuo mga bata, nituman siya. So, we need faith to obey God. So, sa atoa pod mga bata, kinahanglan po nato og pagtuo aron matuman nato ang Ginoo. Kay kung wala tay pagtuo mga bata, mutuman ba kita? Mutuman ba ta sa Ginoo kung wala tay pagtuo? Dili ta mutuman. Sama ra kana sa kung suguon ta sa atong mga ginikanan, kung dili ta mutuo sa ilahang pagsugo, dili gyud ta mutuman. So sama pug kana sa kang Abraham. Gumikan sa iyahang dakong pagtuo, iyahang gituman ang sugo sa Ginoo kaniya. So, even the situation changes or in the midst of human conflict, God promises still stand. So makita na to mga bata, nga bisan sa sitwasyon ni Abraham, daghan kay siya na-encounter nga mga conflict, daghan kay mga sitwasyon nga ni abot kaniya. Una, sa Canaan na famine niya, niadto na pud siya sa Ehipto. Niya pag abot na pud sa Ehipto, gipahawa na pud sila. So karon mga bata, makita nato no nga bisan mga bata, always pud nato hinumduman nga bisan ang sitwasyon mautro, mausab-usab, pero ang ato lang yung dili lang yun mausab mga bata is mao ang promesa o ang promise sa Ginoo. Always gyud nato na hinumduman mga bata kung unsay mahitabo sa atoa na may balatian na problema nga moabot ka nato, always natong hinumduman nga magpabilin gyud ang promise sa Ginoo kanato. So number 3, we can still trust God even if we do not understand what's going on. So padayon ta mga bata nga makasalig sa Ginoo bisan wala na nato nahibalan, wala na ta nasayod sa unsay nahitabo. Pero ang ato lang yung buhaton mga bata, padayon lang gyud ta nga mosalig sa Ginoo. So karon mga bata, ang akong gustong ipaabot sa inyo nga bisan unsa ang mahitabo kanato, unsa man ang sitwasyon nga moabot sa atong kinabuhi, padayon ta nga magsalig, mutuo ug mutuman sa Ginoo. Karon mga bata, nang hinaot ko nga kadto tanan nga gihisgutan sa atong Bible lesson is magpabilin sa inyong kasing-kasing ug sa inyong hunahuna. Always usbon ako mga bata
Ang akong gustong ipaabot sa inyo ha, nga mao ang pagtuman, pagtuo sa atong Dios. Kung naa kita'y pagtuo diha sa atong buhi nga Dios, makatuman kita sa iyahang kabubuton. Salamat sa inyong pagpaminaw. Kung nang hinaot ko, nga na kamoy makatunan. Bye-bye! Mga bata, karon ansira nato ang atong quiz atong niaging Sabado. Una nga pangutana. Sa sinugdan, pila man ang mga pinulungan sa mga tao? A. 3 ka pinulungan. B. 2 ka pinulungan. C. 1 ka pinulungan. Ang answer is letter C. Number 2. Aha dapit ang mga tao mipuyo? A. Sa Sinai. B. Sa Sinar. Sa letter C. Sa Shimar. Answer is letter B. Number 3. Unsa man ang gibuhat sa mga tao gamit ang tisa ug asfalto? A. Tore. B. Sakyanan. C. Kalsada. Ang answer letter A. Number 4. Unsay rason sa ilang pagbuhat? A. Aron dili magkatibulaag. B. Aron magpabilin ang ilang pagdaghan. C. Aron dili masayang ilang gihaguan. Ang answer letter A. Number 5. Kinsa man ang ninaog aron sa pagtan-aw sa gitukod sa mga tao? A. Si Moses. B. Ang Ginoo. Letter C. Si Noe. Ang answer letter B. Number 6. Unsa ang gihimo sa Ginoo sa ilang pinulungan? Letter A. Gilibog niya ang ilang pinulungan. Letter B. Gipasagdan niya ang ilang pinulungan. Letter C. Nalipay ang Ginoo sa ilang pinulungan. Ang answer, letter A. Number 7. Unsa ang pangalan sa lugar na didto gipatibulaag sa Ginoo ang mga tao? A. Sa Baber. B. Sa Babel. C. Bagyo. The answer is letter B. Number 8. Unsa man ang uluhan sa atong Bible lesson karon? A. Tore sa Bagyo. B. Tore sa Baber. Letter C. Tore sa Babel. The answer is letter C. Number 9. Unsa man ang nahitabo sa dihang gilibog sa Ginoo ang ilang pinulungan? A. Nalipay. B. Naguol. C. Nagkatibulaag. Ang answer, letter C. Number 10. Aha makita ang atong memory verse. A. Genesis chapter 11 verse 6. B. Genesis chapter 11 verse 4. C. Genesis chapter 11 verse 8. Letter B. O karon madala sa atong mga question and answer sa atong Bible lesson. Number 1. Kinsa ang gitawag sa Ginoo? A. Si Moses. B. Si Abram. C. Si Noah. Number 2. Asa nga lugar ang naay kagutom? A. Sa Sinai. B. Sa Haran. C. Kanaan. Number 3. Pila ang edad ni Abram sa pagbiya nila sa Haran? A. 85. B. 75. C. 65. Number 4. Kinsa ang pangalan sa asawa ni Abram? A. Si Sarai. B. Si Eva. C. Si Sarah. Number 5. Asa gikumpara sa Ginoo ang kaliwat ni Abram? A. Sa mga bato ug kahoy. B. Sa mga kabituunan ug sa balas sa kadagatan. C. Sa mga kahayupan. Number 6. Sa panahon sa kagutom, sa Kanaan, asa sila nag-adto? A. Haran. B. Ur sa Chaldea. C. Ehipto. Number 7. Who called Abram? A. Sarah. B. Noe. C. God. Number 8. Asa magita ang atong memory verse? A. Genesis chapter 12 verse 1. B. Genesis chapter 12 verse 3. C. Genesis chapter 12 verse
2. Number 9. Unsay giingon ni Abram sa hari sa Ehipto mahitungod sa ilang relasyon ni Sarai? A. Igsuon. B. Asawa. C. Iyaan. Number 10 question. Unsay title sa atong story karon? A. God called Sarai. B. God called Abram. Letter C. The promise of God. Kung nabal-an na ninyo ang mga answer, i-text dayon sa ato ang cellphone number nga makita sa atong screen. 0909-333-9407 or sa messenger ni Ate Jessa. Mga bata, nasayod ko nga daghan mog nakatunan karon. O ayaw ninyo to kalimti ha. Okay, karon maduta sa atong closing prayer. I raise my hand, I put my hands together, I bow my head and close my eyes and pray. Lord, nagpasalamat mig dako kay karon human na pod ang among Bible study. Ginoo, naghangyo mi kanimo nga katong among natun-an karon dili jud to mawala sa among kasing-kasing hunahuna. Pinaagi sa imong panabang Ginoo katong among nadungog, among ikinabuhi. Ug Lord, nagpasalamat pud mi sa mga teachers nga nagtudlo nga ni kanamo. Continue ka nga magabless sa ilahang matag usa. Salamat Lord kay karon daghan mig natun-an. Panangini usab kami Ginoo. In Jesus name we pray. Amen.